Fairly weather at maalinsangang panahon, halos ikiral sa buong bansa. Mangilan-ngilang mga kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms sa extreme Luzon pa rin, dulot pa rin ng southwestern distrito at ilang troughs sa may silangan ng Mindanao at West Coast sa Visayas na magdudulot ng ilang kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan at localized thunderstorms. May susunod pa bang mga bagyo? Alamin. At dalawang low pressure area na binabantayan natin sa extreme Luzon, pareho nang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At lagay ng ating dam sa bansa, dahan-dahan na namang bumababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 17, 2024. Ang oras sa ating boss pa may umaga, alas 10:26 na ng umaga. Well, una, yung ating warning ng tropical weather disturbance na ating binabantayan ay totally out na naman sa threat sa bansa, lalo na yung dalawang low pressure area natin binabantayan. Itong si Typhoon Ampil, sobrang layo na nito at malayo na rin ito sa kalupaan ng bansang Japan at pa-northeastward na ang kilos nito at papasok na siya sa subtropical o extratropical rather, cyclone, kung saan ay mas malamig na temperatura ng dagat ang lalapitan nito. Kaya unti-unti na itong hihina sa loob ng 60-hour period na. So, expected na natin na tuloy-tuloy na hihina yan ng rapid pagpasok nito sa kanyang extratropical cyclone range. So, dahil malayo na po sa Japan, safe na po ang Japan, ay nasa natin, resume na po ang suspension sa mga paliparan sa Japan. At least hindi nagdulot ng malaking pinsala ito dahil hindi naman siya totally lumapit sa kalupaan nito ng Japan, lalo na sa Chiba at Tokyo. Dahil lumihis lamang at lumapit lamang ito ng bahagya ng mga around 150 km range lamang. So malayo-layo at hindi masyado naka-apekto ng matindi. Samantala, yung dalawang low pressure area ay since napaka-insignificant pa rin pero parehong nasa labas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa lagay ng panahon sa bansa ay magiging maalinsangan pa rin ang ating maghapon. Makikita natin ay nanahimik na ang tuluyan ng ating mahinang habagat, lalo na sa katimugang kaluran ng bansa. At dahil dyan, asahan ang maalinsangang panahon, mas madalas na humid, maaraw, at yun nga po, mangilan-ngilan lamang. Makakaranas tayo ng forecast ng mga pag-ulan, especially dyan sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa ating current conditions, base sa weather station monitoring sa Caloocan, overcast, gloomy tayo, haze at few clouds pa rin ang umiira sa amin sa Caloocan. At kitang-kita sa live CCTV snapshots ang maaraw na paligid namin, despite na medyo haze at overcast ang namamaligid sa amin sa Caloocan. So magdala po kayo ng pananggalang sa ulan, asahan muli ang malagkit-lagkit na humid o alinsangan panahon ngayong araw. Asahan yan hanggang bukas yan ng linggo ha. So, prepare mga folks. Dalawa sa temperature nito lang, naka-weather station kaninang 5:38 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na maalinsangan, high, at kasabay ng high air temperature sa amin na 35.2 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 1:45 PM. Meaning, mataas ang naging heat index namin, umabot ng 50.4 degrees Celsius, ang tinding init pandama sa amin sa Caloocan. So asahan yan ngayong araw na ganyan na naman kataas ang magiging alinsangan natin at temperatura. So uminom ng maraming tubig dahil asahan talaga ang halos maghapon na mataas ang ating temperatura. Malilit lamang ang mga tsansa ng mga pag-ulan mamayang hapon o gabi. Samantala sa ating peak systems in past 24 hours, nangunang Tacloban sa may pinakamataas na 36 degrees Celsius, ang pinakamataas na air temperature sa kanila, at sa Baguio City, almost stationary na pinakamababa na ang 18 degrees Celsius ang kanilang pinaka-lowest temperature. Sa Inulan naman, ng bandang Cebu o sa Mactan, Cebu, ay nasa 31 mm ang naging total rainfall sa kanila. At least, mga ilang moderate rain showers
and some heavy rain showers ang naranasan nila sa bandang Cebu, which is i-forecast natin yan kahapon. Sa ating outside humidity, so far, nasa 72%, so katamtaman, at tumaas ito ng 1% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure this time at 1,010 hectopascals. So mukhang high pressure area ang bandang Metro Manila. Expected na klaro ang ating himpapawid nito at mataas ang magiging temperatura natin ha. So expected mataas ang humid natin kasabay ng mataas na atmospheric pressure. Sa ating high tide and low tide status, so far ay nasa maximum high tide tayo. So, tingnan natin kung aabot ba ng mahigit sa 1 meter ang taas base sa ating tides monitoring. Nasa 1.8 po ang pinaka-high tide po ngayong kasalukuyan. So, walang problema. Pwede po tayong lumayag. Pero Sabado ngayon, so, yung mga plano na lamang na mangisda ngayong araw, pwede naman tayo yung pumalaot sa Pampang na Manila Bay o bandang Cavite o malapit lamang sa Pampang. Dahil malalim naman at 1.3 meters. Wala namang nakataas na gale warning ulit at mga pag-alon, so wala tayong magiging komento niyan, mga folks. At so far, mayroon tayong thunderstorm watch. Ako din sa dito PD Pag-asa at 10 AM ay naasahan ng localized thunderstorms dito sa Metro Manila ulit, Bulacan at Rizal at dyan sa bahagi ng Laguna at Cavite sa Calabarzon area. Most likely, within 2 hours po daw ito. So expected, papasok talaga yan. Or within 12 hours. So, kasama din daw ang Ilocos Norte, Cagayan, nitong maghapon. So, almost maghapon lamang. Pero, according sa ating forecast and prediction, partially, mataas naman daw ang chance ng pag-ulan. Probably, hindi dito sa Metro Manila. Maring dyan sa extreme Northern Luzon. Malamang, isolated rain showers lamang mararamdaman natin mamaya sa Metro Manila dahil kapag mataas ang water vapor dulot ng tinding init ngayong umaga at tanghali. Samantala, sa ating namang local weather outlook para ngayong Sabado Linggo, naasahan natin, partly cloudy maghapon natin ha, at mga localized thunderstorms daw naka-forecast. Saan ang pag-ulan, 100% pa rin, despite na malayo sa katotohanan, pero maaaring isolated rain showers yan, especially mamayang hapon. Bukas, ganun din, stationary, magiging ganap na panahon natin bukas, pero naglalaro sa 84% chance ang uulanin. As the lowest temperature expected natin, 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 27 to 28 degrees Celsius. According naman, kanina sa local weather advisory natin, mula kay Pag-asa ito, namataan nila, 3 o'clock ito ng madaling araw. So wala na po ito dahil nasa labas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility na. Namataan sa layong 375 km north-northeast ng Itbayat, Batanes, which is yan yung na-post at na-report na natin sa nakarang araw. Pero expected ay wala na itong threat sa bansa dahil nasa bandang hilaga na ito at napaka-disorganized ang kanyang development. Mananatiling shallow trough lamang ang nakikita nating mangyayari dito sa low pressure area na to. So wala pong threat, pareho maging si 97W sa bansa, habang itong si 97W kikilos naman ito pa north-northeastward ang galaw niya. So pahilaga na naman ang kilos nito. So wala magiging banta sa bansa. Mga mangilan-ngilang sa westerly wind flow lamang sa bandang extreme Luzon ang mahahatak lamang ng mga low pressure systems na ito. Pero dito sa mula sa Central Luzon pababa and the rest ay makakaranas tayo ng maalinsangang panahon. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po mula sa infrared dust para mas malinaw natin nakikita dahil manipis po ang mga kaulapan natin ngayong araw. Makikita po sa ating infrared dust, mas klaro po nakikitaan natin ang ilang kaulapan sa extreme Northern Luzon lamang, kasama ng Batanes Island sa ilang bahagi ng Pagudpud, Ilocos Norte, at ilang parte ng Apari na medyo may mga mauulap o maninipis na kaulapan dito na makakaranas pa rin ng mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorm. Pero sa lalabi ng bansa, mula sa Central Luzon, buong bahagi ng Central Luzon, mapakanluran man yan, mapasilangan, kasama na ang buong Bulacan, Metro Manila at Calabarzon, ilang bahagi ng Bicol Region sa Camarines Norte, mga ilang partially cloudy lamang ang makikita, hanggang dito sa may bandang Southern Luzon at Palawan, o Mimaropa, asahan ang maghapon na maaraw at mainit ang magiging pakiramdam natin o magiging maghapon natin mga folks. Dahil walang masyadong kaulapan dyan. So kung titingnan natin sa heavy rain potential, ay halos klaro po ang ating himpapawid. So malinaw yan sa ating infrared true color map. Kitang-kita po ang Pilipinas. Dungaw na dungaw po, ibig sabihin asahan natin ang maghapon na maaraw at maalinsangan. So uminom po ng maraming tubig
at huwag masyadong magpapainit dahil asahan mataas ang ating UV index na aabot sa mahigit 9 o above 10 UV indexes kapag ganitong direkta ang sikat ng araw sa atin. So, understood na yun mga folks. At mga isolated rain showers lamang, lalo na sa hapon, ang mararanasan natin. So, unpredictable yan. Napaka-dynamic po kasi ng mga isolated rain showers, especially sa may bandang silangan ng Nono Luzon mamayang hapon or bandang Bicol region. Typically, mga light rain showers lamang ang madalas na iiral sa buong bahagi nito ng Luzon, mula Central Luzon, kasama ang buong Metro Manila hanggang Southern Luzon at Visayas area. Kitang-kita na naman natin. Ilan lamang sa mga kaulapan sa may bandang Negros region, ayan, Occidental o Oriental, bandang dito sa may bandang Canlaon, yan, pero manipis lamang ang mga kaulapan yan. So, pagkaroon man ng light rain showers, panandalian lamang at balik na naman sa tinding sikat ng araw. Buong Visayas na po yan ha. At mula rito sa may bandang katimugan ng Leyte at southeast ng o southern part ng Samar region, magiging part dito Musitaw di lamang. Nakikita natin dito sa ating infrared dust na mas klaro natin nakikita yung kahit manipis at yung kaulapan nito. Kitang-kita natin dito sa infrared dust. Importante ito at sa ibang mga weather monitoring, lalo na sa windy, wala po kasi silang ganitong map. Typically, infrared lang na true color, tapos binary at blue ang meron kay windy. Pero dito, kumpleto po tayo mula sa tropical cyclone o cyclone infrared, cyclone version, color, para sa convections, infrared dust, para naman sa kapag napakanipis ng ulap na hindi masyado natin makikita sa mga infrared or black and white infrared, dito kayang makita po. I-ultimo yung pinakamababa na mas malapit sa around 900 to 600 meter ang taas, kitang-kita po. Yan yung mga dark na maninipis na yan. Kitang-kita natin saan umaabot yung mga kaulapan na yan. Klarong-klaro. So dito sa bahagi nga po ng Isla Mindanao, mas nakakaranas sila ng mga ilang kalat na pag-ulan. Maulap ngayon dyan sa may bandang Surigao del Norte hanggang dyan na yan sa bahagi nga po ng Hinatuan at Bislig kung saan mayanig ang baybayin niyan sa silangang bahagi. Ingat po at huwag masyadong magpaulan just in case dahil posible pa rin ang mga biglaang localized thunderstorm. Kung magbabasin natin Himawari 8, klaro-klaro naman na makakapal ang kaulapan nito na may dalang ulan, ang bahagi ng Tandag, Katanlan, Karaskal, hanggang dyan sa may bahagi ng isla ng Siargao at Dinagat Island. Wala naman sa parte ng Caraga ay ang Bayugan, kasama na ang San Francisco at bandang Agusan Sanctuary o bandang La Paz. So Agusan del Norte o Agusan del Sur, umaabot po ang kaulapan dyan. So medyo enjoy muna kasi at least mapapawi ang tindi ng init. Pagkaroon man lang ng mga ilang kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers. Maring hindi ito magtagal ng mahigit 1 oras o 2 oras, titila ulit ito. Depende sa accumulated water vapor sa silangang baybayin ng Surigao del Sur. Pero the rest ng Davao region, magiging maaraw, katamtaman at maalinsangan, kabilang na ang buong Sorsogon. At dito sa bahagi nga po ng Maguindanao area at BERMM ay makatamtaman din po at asahan ang ilang party cloudy lamang at humid. At ang buong Zamboanga Peninsula, magiging katamtaman po, maaraw din at maalinsangan ang inaasahan natin dyan ha. Dahil kung pagbasa natin ang control map ay ilang bahagi dito sa may bandang Kabasalan at Titay, Labason at Sindangan, mataas po ang temperatura natin dyan at sa Davao Region mula sa bahagi ng Coronadal at General Santos sa may bandang Davao del Sur area at kabilang natin sa may bandang Davao de Oro mula Compostela Valley, Tagum, hanggang Mati at Governor Honoroso. Bagamat katamtaman ang nalalabi sa bahagi ng Mindanao, asahan ang humid na panahon maghapon. Kalat-kalat na pag-ulan lamang na nakaforecast, lalo na sa mga taga-Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kabilang na ang ilang bahagi sa silangan ng Northern Mindanao mula Butuan, yan, Camiguin Island hanggang Cagayan de Oro. At least magkaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at paglog. So the rest ng bansa ay asahan ang maaraw at malinsangang panahon. Swertehan na lamang na pumasok ang forecast ng mga ilang light to moderate showers, especially dito sa bahagi nga po ng buong Central Visayas, Southern Luzon, kabilang na ang Calabarzon at Metro Manila. So at least wala tayong masyadong negativity na observation kung uulanin man sa ibang panig ng bansa. Dahil nga po ngayong tanghali, asahan natin ang halos maghapon na humid o alinsangan ang mas madalas nating
panahon maghapon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin na natiling nasa typhoon category pa rin si Ampin, pero papasok na to sa extratropical zone. So expected na rapid itong hihina na dahil malamig na ang magiging temperatura na karagatan ang dadaanan niya. At yan, makikita natin sa may eastern na ng Japan, kung sisilipin natin, at asahan natin ay tuluyan na itong hihina sa loob ng 60-hour period approximate ahead of time. So malayo na siya sa bansang Japan, hindi na masyado threat ang bansang Japan. Kung sisilipin natin sa ating infrared map, ng floating map na ating ginagamit, makikita natin ay medyo safe na po ang bahagi nga po ng Eastern Japan. Then kumikilos na ito, pasilangan. Yan, medyo pa east-northeastward ang kilos niya. O halos pasilangan ang galaw niya habang papasok ito sa extra tropical zone lane o yung extratropical zone kung saan mas malamig na ang dadaanan niyang karagatan. So dyan, magsisimula na siyang humina ng husto hanggang sa ma-dissolve na lamang sa loob ng 60-hour period approximate ahead of time. Samantala, itong ating pinamatay na dalawang low pressure area na si 97-96 W, makikita natin itong si 97W halos hindi pa significant at hindi klaro ang kanyang low convection. Surface trap lamang nakikita natin dito. Pero yung circulated na low convection, wala tayong masyado nakikitaan. Although mababa ang atmospheric pressure. Kaya nanatiling nakabantay at maaring hindi ito magtuloy-tuloy sa loob ng 24 oras. At si 98W man so far ay meron lamang siyang mahinang shallow na low convection dito. Pero hindi siya totally wrapping. Yung kanyang circulation, yung aloft niya, hindi pa masyado nakakagain ng upward low convection. Pero nakikita natin at least medyo meron siyang shallow circulation na namamagitan dito. Kitang-kita naman po, yan o. Ito yung pinaka-sentro, ito yung pinaka-outer. So nararamdaman ng mga taga-Taiwan ang sungit ng trough na ito na nagbubunsod ng pag-ulan dyan sa bandang northern part ng Taiwan, kung saan nakaranas sila ng isang malakas na kasi magnitude 6.1 kahapon. At makita natin yung circulation nito base dito sa satellite imagery. Pahilaga naman ang kilos nito, so wala nang threat masyado sa atin sa Pilipinas. Bagamat low pressure area pa rin nanatili, pero nanatiling aktibo yung kanyang shallow circulation, bagamat napakahina at very disorganized, may maliit pa rin posibilidad na maging isang active na low pressure area nitong C98W. Pero C97W sa ngayon ay hindi, napakaliit na chance pa na nakikita nito na maging isang ganap na low pressure area o active low pressure area. Ano man ang maging development ng dalawang yan ay hindi natin masyado concern sa bansa. Dahil inulit ko ay wala na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Palayo at mostly pahilaga ang mga kilos ng mga yan. So understood na safe po ang ating bansa. Bahagya lamang mahahatak ang ating southwesterly wind flow sa may bandang hilaga. Yan, mahahatak yan, na medyo nagtatabas pa rin sa mandandan ng extreme Northern Luzon na magbubunsod ng mga ilang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita natin na may pinapakita ang Global Spectral Model. Posibleng ito yung binamatay natin ng isang araw pa na bagong convergence wala din sa may silangan ng Guam. At kumikilos ito pa northwestward. West-northwestward o north-northwestward ang direksyon. Bagamat shallow siya, so tingnan pa rin natin kung magiging significant yan. Dahil base sa ating West Pacific Basin, mataas ng anomaly niya, natiling around 50%, yung chances of invest niya. So, tingnan natin kung itataas yan as 99W ha, gaya ng ating analysis ng nakarang araw. Dahil kung pagbabasehan natin yung convergence analysis, mukhang hindi naging significant pa na naging organize yung upward low convection niya. Ayan, napakashallow. So, mukhang sumasabog siya agad. Dahil na rin siguro sa epekto ng high pressure area dito sa may ibabaw niya, yung high pressure area dyan, which is pumipigil sa development nitong convergence. At yung isang convergence din dito sa may bandang Caroline Islands, medyo hindi na rin nagiging significant. So, napipigilan ng high pressure systems dito. At malakas din kasi yung vertical wind shear dito sa may bandang Marshall at Caroline Islands. So, ang nangyayari po,
na imbis na magkakaroon ng low convection, na itutulak ng gusto ng vertical wind shear, ang tendency sumasabog tuloy o nag-i-scatter. Kung titingnan natin, based on wind shear niya, ay maganda at favorable naman yung wind shear. However, ay makikita natin ay medyo buhagag na ito at naitutulak kasi ng gusto ng vertical wind shear. Kasabay ng unfavorable sa taas, which is yung high pressure area. So, nagiging very insignificant yung observation. Kaya hindi nakikitaan na ito ay maging isang invest sa ngayon at natin o-obserbahan. Kasi pinapakita sa susunod na 24 oras, mukhang magiging shallow trough na lamang ito at hindi tuluyang magiging isang ganap na invest. Pero kung titingnan natin sa mga computer models ng GFS, kung titingnan natin, medyo may pinapakitaan nga po na nagkaroon ng low pressure area din sa may bandang Guam. Kaya SMWF naman, kung titingnan natin ay shallow trough lamang ang pinapakita dito, which is medyo tugma ito sa very insignificant ng convergence development ng mga nakarang araw. Kay NABGEM, so far ay ganun din, shallow circulation lang din dito sa may bandang Guam. At hindi siya nakikitaan na nagiging significant na low pressure area, which is invest, which is mukhang significant nga na mukhang hindi mangyayari na itaas siya bilang isang invest. Pinapakita dito hanggang kay Icon at GM ay nanatiling shallow trough lamang ang ipinapakita ni GEM. So, sa tatlong computer models na nakikita natin, wala tayong masyado nakikitaan kay SMWF at GEM. Kay GFS ay bahagya lamang na nakitaan natin na nagkaroon ng invest forecast dito sa may bandang Guam. So, panatili tayong obserbahan pero hindi natin inaasahan na magiging invest pa yan sa loob ng 48-hour period. Dahil maging sa mean sea level pressure, wala tayong nakikitaan dito na significant na tuloy itong magiging isang invest base dito sa ngayon. Ang forecast range nito mula ngayong araw hanggang August 22, 2024 na mga folks. So mukhang matatapos ang buwan ng Agosto ha. Pag pumasok na po ang third week at wala pa tayong nakikitaan na another development na papasok ng bansa, ay mukhang lalabas. Sablay na naman ang magiging forecast natin for the month of August. Maging sa forecast ay pag-asa ng monthly tropical cyclone development forecast namin. So, ganun talaga. Kung sakaling mangyari yan na pumasok na ang third week, hanggang lalo na last week ng August, na wala tayong inaasahang mabubuong bagyo na papasok. Although nakapasok, nabuo itong isa na si Ampil, pero hindi naman siya totally naging local tropical cyclone dahil sa labas na nga ito nag-intensify. So, nanatiling zero pa rin na may papasok tayong bagyo ngayong month of August. Tingnan natin this last 2 weeks kung mayroong kahit isa na mag-success na mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na makapasok. Samantala sa status ng ating mga dam ngayong araw, dahil sa tuloy-tuloy na mga alinsangan ng mga nakarang araw natin, dahan-dahan na namang bumababa ang level ni Angat Dam. Mula kahapon sa 186.70 meters, ngayon ay nasa 186.46 meters na lamang. So halos 0.24 meters po ang nabawasan sa kanya sa loob ng 24 oras. At mula sa 6 meters, ngayong araw ay nasa 4 meters na lamang po ito mga folks. Mabilis po ang pag-reduce o pagbawas ng level ni Angat Dam ha. So, mukhang hindi na naman magandang balita ito mga folks. Kay Ipo Dam, bahagya ring nabawasan mula sa 100.45. Kahapon, ngayon ay 100.34 na lamang. Although 0.11 lamang ang nabawas sa kanya sa loob ng 24 oras, ay bukod kay Lamesa Dam, bahagya lamang din bumababa. At ang Buklaw, hindi kagaya kay Angat Dam, ang laki ng nababawas sa kanya sa loob ng 24 oras. So, medyo hindi magandang significant na pinapakita ha. Pagbabasin naman natin yung graph natin for month of August mula August 1, makikita natin dito tumaas siya. Mula nung August 1 hanggang by August 5. At mula August 6, medyo unti-unti na itong bumababa na naman. Ayan, mapapansin ninyo. Hanggang kahapon na 186.7, ngayon ay 186.46 na lamang meters ang kanyang ibinababa. So, mukhang dumadaos-dos na naman dahan-dahan. Maging itong si Magat Dam, makikita natin na dahan-dahan ding dumadaos-dos yung water level nila.
So take note sa mga kababayan natin at sa ating government official na namamahala sa hydro section ng Pag-asa. Bantayan natin ito dahil mukhang tuloy-tuloy na naman ang pagbaba kung mananatiling mainit na naman ang ating panahon hanggang this coming weekdays. So hindi magiging magandang balita yan. Pero sa ngayon ay kaya pa naman yung deviation na mahigit sa 4 meters ang taas. So medyo tipid-tipid na lamang muna tayo sa pagkusumo ng tubig para hindi agad-agaran na kapusin tayo sa natitirang mahigit 4 meters na tubig reserved sa Angat Dam. Sa ulat nindol naman, so far ay wala tayong nakikita na mas malakas-lakas na pagyanig pero may mga ilang cluster na mahihinang pagyanig ang na-detect natin. Kung titingnan natin sa data feed ni PBOX mula kaninang 12 AM, marami-rami na rin ang mga mahihinang pagyanig. At meron nga po tayong naitala na dalawang magnitude 4+. Kaninang 7:25 AM dito sa may bandang Gigmoto, northeast Gigmoto ng Catanduanes. Magnitude 4.3 po ito at lalim na 11 km. So medyo maramdam ng bahagya ang yanig dyan sa may bandang Catanduanes. Maganda lang nito, medyo malayo-layo ito sa island ng Catanduanes, pero hindi masyado makapag-create ng medyo destructive na pagyanig. Pangalawa, kaninang 7:56 AM naman sa may bandang northwest ng Dalupiri Island, Calayan, Cagayan. Mababaw ito, so medyo naramdaman ang pagyanig sa may bahagi ng Babuyan Islands at ilang areas ng Dalupiri Island. Dahil ang depth epicenter lamang nito ay 9 km at magnitude 4.7. Ayon sa lumabas na unang report ni PBOX, nasa magnitude 5.0 daw ito. Pero dinegrade ito as 4.7 just in case na ginawa nila itong magnitude 5.0 kanina. Pero na-degrade as magnitude 4.7 na lamang. Naganap ito 7:56 AM. After nyan, wala na pong sumunod sa kanila na mga pagyanig. So wala pa rin tayong naitala na nadagdagan sa ating magnitude 5.0 na supposed to be kanina umaga o mas maaga pa na ipinost ni PBOX sa supposed to be magnitude 5.0. Titingnan natin ang historical earthquakes for the month of August. Yan, so titingnan natin kung ilan ang total earthquakes natin for the month of August 2024. As a total of 891 earthquakes na po tayo. 846 dito is magnitude 2.0 at 40 sa magnitude 4.0 pataas, which is nadagdagan nga po yung dalawa kanina na dalawang magnitude 4+, at nanatiling tatlo ang ating magnitude 5.0. So hindi siya nadagdagan ng pang-apat sana. Since dinegrade ni PBOX, kaya nanatili pa rin sa tatlo ang ating magnitude 5.0 at dalawa sa magnitude 6.0 so far. So, yun lamang ating analysis for earthquakes ngayong araw. Nasa mahigit 890 na po agad ang total earthquakes natin. Magta-third week pa lamang po ng August. So, titingnan natin kung mahihigitan niya ang total earthquakes ng mga nakaraang buwan mula January hanggang July 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, August 17, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 17, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang detalye. Gusto nyo malaman, hindi na isama ngayong araw. Almost stationary lamang na maaraw at paninsangan ang magiging ganap sa atin hanggang bukas ng linggo. At visit lamang din sa ating website para sa gusto malaman ang dynamic at real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.